lahat ng ating mga butihing Vice Mayor sa nanggaling pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, magandang gabi sa inyong lahat. Bago ang lahat, nais kong pasalamatan ang inyong Pangulo dahil nga ako'y kinumbida at makasama at makausap kayong lahat, mga Vice Mayors League dito sa buong Pilipinas. At napakalaki nga ang naging ang pagdating, ang delegasyon yata labis pa sa 400. Kaya't makikita natin na talagang umuugong na ang politika dito sa Pilipinas. Alam naman natin lahat na sinasabi nila, marami nagsasabi na ang paboritong sport daw, favorite sport daw ng Pilipino, basketball. Kako sa kanila, hindi ko nakakaunawa sa talagang Pilipino. Ang favorite sport ng Pilipino, politika. Kaya't nakita naman ninyo, ngayon pa lang, ang gulo-gulo na, ang dami-dami nang gumagalaw, nakapag-filing na tayong lahat, hindi pa tayo nakakatiyak kung sino tatakbo kung saan. Hindi pa natin alam kung sino mag-substitute. Hindi pa natin alam kung ano yung mga mangyayari before December 10. Meron pa rin paring mangyari pagkatapos ng December 10. Kaya talaga naman, dito sa Pilipinas, maraming mga tigalabas na pumupunta rito, lalo na kapag eleksyon, kapag kampanya at saka eleksyon, dahil dito lang sa Pilipinas nila nakikita ang sistema natin ng halalan, ang sistema natin ng pagkampanya. Kaya naman siguro ay hindi nakakapagtaka na lahat, lalo na sa mga local government officials, ay siguro maaari din natin pag-usapan kung ano ba talaga sa aking pananaw ang pangangailangan ng ating bansa, ng ating bayan, para para maging maganda ang ating maging kinabukasan. Ano ba ang dapat nating iniisip tungkol sa paghusga sa mga kandidatong humaharap sa inyo, nagpapatulong sa inyo sa inyong mga lugar? Siguro ako naman, at kagaya ng nasabi sa introduction, ako ay chairman ng Committee on Local Government sa Senado. At bilang chairman, ay kami ay lahat ng aming maaaring gawin upang tulungan ang ating mga local government officials ay aming ginagawa. Ang aming marami tayong may mga bill na para tulungan at bigyan ng benepisyo yung ating mga barangay officials. Meron tayong mga bill para dagdagan ang ira ng mga local government units. Pinapalitan natin mula sa 40-60, gusto natin gawing 50-50 ang sharing ng ira sa national at saka sa lokal. At pati na yung pagsama ng koleksyon ng customs ay sinasama natin sa kalkulasyon ngayon ng IRA para naman lumaki ang IRA ng ating mga LGU. At alam naman natin, naranasan ko yan. Ako ay governor ng Ilocos Norte na 9 na taon. At alam ko kung ano yung sitwasyon sa lokal. Kaya naman, etong aming mga sinusubukang gawin bilang chairman ng local government, ang aking mga sinusubukang gawin para makatulong sa local government ay napupuna ko ay dito sa nakaraang ilang taon ay hindi nabibigyan talaga ng pansin paano makatulong sa mga local government. Ang katotohanan, imbis na tumutulong at binibigyan ng pagkakataon ng ating mga local government officials na magsimula ng programa, maglagay ng mga programa, mga proyekto para doon sa kanilang mga lugar, ay parang merong ngayon trend na ang national government ay parang sinasabi sila ang gagawa ng lahat. Kaya halimbawa, yung mga pondo natin, yung mga pondo, ako kuminsan nakakalimutan ko, hindi na ako governor, kaya pag sinasabi ko tayo, dahil may bahagi pa rin sa puso ko na ang tingin ko sa sarili ko ay local government official. Dahil talaga dyan ako lumaki at dyan ako natuto dito sa serbisyo publiko. Kaya halimbawa, tinitingnan natin paano nangyari dito sa budget, sa mga budget natin na sa local government. Alam naman natin na ang budget ng local government, ang
appropriatable funds ay kakaunti lang. Kayong mga namumuno sa mga sanggunian, alam niyo yan. Pagkatapos ng PS, pagkatapos ng 20%, pagkatapos ng calamity fund, kukunti na lang ang natitira para dun sa inyo, para yung gagamitin ninyo. Ngayon, ang masakit sa nangyayari, naging development dito sa nakaraang ilang taon, ay pati pa naman yun, nakukunting mga savings, kukunti na naiiwan sa local government, ay nahahanapan pa rin ng paraan ng national government na kunin sa local government at dalhin sa national government. Dahil siguro sa paniniwala ng ibang mga matataas na opisyal na hindi kaya ng mga local officials ang kanilang trabaho o hindi mas magaling ang national government sa local government na tugunan ang problema na hinaharap na sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. Ako naman ay hindi ako sang-ayon sa ganong klaseng pag-iisip. Dahil sa aking nakikita at sa aking naranasan, maliwanag sa akin na ang mga local government officials ang siyang nakakaalam ng problema ng bawat lugar. At ang bawat lugar sa buong Pilipinas ay walang parehong LGU. Kahit magkatabi na LGU, hindi mo masasabi na pare-pareho ang kanilang problema. Hindi mo masasabi pare-pareho ang kanilang pangangailangan. Hindi mo masasabi pare-pareho sa kahit na anong paraan ay masasabi mo unique at nakakaisa ang bawat LGU. Kaya kailangan na ang national government ay nakikinig sa local government, the local government officials, dahil ang mga LGU officials ang siyang nakakaalam ng kondisyon doon sa kanilang lugar. At kadalasan, kahit na sasabihin, puro problema lang naman ang dala, hindi rin totoo yun. Dahil kadalasan, pag may problema nga sa lugar na yun, sa lugar ninyo, kayo rin ang nagsasabi kung ano ang maaring maging solusyon. Dahil alam ninyo, nagpapatulong lang kayo sa national government. Kaya para sa akin, it is a weakness. This trend that I am talking about is a weakness that we have begun to see within the relationship between the national government and the local government. And why do I call it a weakness? I call it a weakness because I believe that the stability of any government, ang maayos na patakbo ng kahit na anong pamahalaan ay hindi galing sa taas pababa, kung hindi baliktad, kundi galing sa baba hanggang sa taas. Kaya nakakalungkot para sa akin na hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mga local government officials dahil nga dito sa pag-iisip na ito. Kaya sa pag-iisip na nakikita natin na dapat lahat ng pondo napunta na sa national government. Kami nang bahala, kami nang gagawa lahat. Pero nakikita naman natin, alam naman natin kung ano yung mga nangyayari. Kung minsan sa local, merong pangangailangan, imbis na yun ang aayusin, gagawa ng project, wala namang kinalaman doon sa problema ninyo, at yun talagang malaking problema ay hindi naman nasusolusyonan. Kaya itong klaseng problema na ito ay dapat natin pag-isipan at baguhin. Dahil dapat natin ipagpatuloy ang devolution. Dapat natin ipagpatuloy ang otonomiya ng LGU. Ito yung trend na sinimulan 21 years ago nung naging batas ang Local Government Code. Kaya ano ngayon ang kinalaman nito sa darating na halalan? Ang kinalaman nito ay dahil sa aking pananaw, kung tayo nga ay linalapitan at tayo ay linalapitan ng kung sino-sinong kandidato at sinasabi nagpapatulong, nagpapaboto, nagpapa-organize, lahat yan, paano natin pipiliin? Karamihan dyan, kaibigan natin. Karamihan dyan, matagal na natin kilala. Karamihan naman dyan, suportado natin nung nakaraan. Paano ngayon natin pagpipilian sa dami-dami ng kandidato? Sa aking pananaw, ang isang gabay, a guide that we can always follow, especially as local government officials, is very simple. Tignan ninyo ang karanasan ng kandidatong iyon, lalo na pag national. Tignan natin ang karanasan ng kanyang serbisyo publiko. Kung ito ba ay nakakaunawa
sa local government issues. Kung ito ba ay supportive sa local government. Dahil kung hindi natin mailuluklok sa mga matataas ang posisyon, ang mga ganyang klaseng opisyal na may simpatiya sa mga local government officials, may pagmamahal sa local communities, ay walang mangyayari. Makikita lang natin ang national government nagtatrabaho, ang local government kung saan talaga nagagaling ang tibay ng ating pamahalaan ay walang magawa dahil hindi nga nabibigyan ng pagkakataon. That is something that we need to change, and we have a chance in the next election to make that change. And that change is to find who are the people that are running for national office, who are going to be influential and important in the lives of our countrymen in the next few years. Sila ba ay tutulong sa local government? Because if they do not understand the importance of local government, if they do not understand the role of local government, then it stands to reason that they do not know the true workings of government, the true importance of local government, and the role that local government plays in the progress and development in the nation of our nation building of our beloved Philippines. Yan sa palagay ko ang dapat nating tingnan. And that is why, ako naman, pagka nasasabi ko yan, siyempre, ako'y kandidato rin. At masasabi ko naman, sa buong karanasan ko, ay nadaanan natin ang ating, bilang isang politiko, bilang isang membro ng isang public servant, ay palagay ko, may papakita ko naman that this understanding that I believe is necessary is something that I have attained, having been already, as I said, in local government from the very start of my political career. Kaya tinitingnan natin, kaya naman very supportive tayo dito sa inyong Pangulo na si Vice Mayor Isko Moreno. Meron akong announcement, hindi pa niya nalalaman nito. Dahil nga sa aking paniniwala na kailangan natin mga local na national official na nakakaunawa, na may karanasan sa local government. Ngayon ko palang sasabihin ay yung kandidatura ni Vice Mayor Isko Moreno para sa Senado ay aming i-a-adapt siya bilang isang senador. At yan dahil nga sa aming paniniwala na kailangan may mas maraming tao sa national government na ang puso ay nasa local government pa rin. Maging representative, maging boses, at may panindigan para tulungan ng national government. Ano pa sa aking palagay ang pangangailangan ng ating bansa na dapat natin isipin na mabuti para sa darating na halalan? Ang isa pang nakikita nating pangyayari, nakikita nating development sa nakarang ilang taon, ay ang paghahati-hati ng mga kapwa Pilipino, alang-alang sa politika. Pinag-aaway-away ang mga Pinoy. Pinag-aaway-away ang mga Pilipino dahil sa kulay ng kanilang politika. At nakikita natin ay hindi naman maaring magpatuloy yung ganyang klaseng sistema. Ang ating bansa ay hindi ganun kalaki, hindi ganun kayaman. At kung ito ay naghihiwalay pa at tayo ay nag-aaway-away at hindi nagkakaisa para sa kapakanan ng ating mga mamamayan, ng ating mga constituent, ay walang mangyayari sa Pilipinas. There is a very famous quote from Abraham Lincoln. As the United States was approaching the Civil War, and he spoke and he said, "A house divided against itself cannot stand." And that is what is happening in the country today. Our house is dividing against itself. Na ginagawa lahat na lang ng pati patakbo ng pamahalaan, ang ginagawa ay alang-alang lahat sa politika. Ang politika, ang eleksyon, ang kampanya, may lugar yan. Ngunit dapat siguro, pagka natapos na, naproklama na ang mga opisyal, natapos na ang mga protesta, itabi na muna natin ang kulay ng politika at isipin na lang natin ang serbisyo sa bansa.
Yan ang pangangailangan natin. Yan ang hinihintay ng ating mga kababayan sa atin, na tayo na nakaupo sa mga matataas na elective position ay inaantay sa atin at umaasa sa atin na tayo ay makahanap ng paraan na ipagkaisa muli ang Pilipino. Ilocano pa rin tayo, Tagalog pa rin, Bicolano, Waray-Waray, Bisaya, lahat pareho pa rin. Pero sa punot dulo nitong lahat, dapat wag natin makakalimutan na tayo ay Pilipino. Tayo, walang magmamahal sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. Walang tutulong sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. At dapat ibalik natin sa pag-iisip ng ating bansa, ng ating mga mamamayan, na dapat tayo mga Pilipino, imbis na tayo mismo nag-aaway-away at pinag-aaway-away tayo ng kung sino man, kung minsan tiga-labas, kung minsan tiga-atin. Pero kung sino man sila, huwag tayong papayag na ipagpatuloy yung ganyang klaseng sistema. Dahil nakikita naman natin kung saan napunta ang Pilipinas dyan sa ganyang klaseng sistema. Hindi nagbabago ang mahirap. Ganun pa rin ang bilang ng mahirap. Hindi na dadagdagan ang trabaho. Hindi gumaganda ang ating mga sektor natin ng agrikultura. Wala tayong nakikitang infrastructure. Wala tayong nakikitang improvement sa ating educational system. Wala tayong nakikita sa maraming pagkukulang ng pamahalaan. Bakit? Dahil hindi magkaisa. Kahit sa loob ng pamahalaan, hindi magkaisa. Kaya sa darating na halalan, meron tayong pagkakataon. At itong pagkakataon na ito ay sisisihin tayo ng taong bayan pagka hindi tayo nakinabang na pagkakataon na ito na maghanap ng mga leader sa darating na halalan na imbis na ipaghihiwalay ang kapwa Pilipino, imbis na ipinag-aaway at pinagwawatak-watak ang lipunan, ang mga liderato na ipinagkakaisa ang Pilipino para masabi ulit natin, tayo ay Pilipino. Tayo ay magmamalaki na tayo ay Pilipino. Tayo ay naglalakad sa buong mundo, nakataas ang ating noo dahil tayo ay Pilipino. Yan ang mga leader na hinahanap ng Pilipinas ngayon. Yan ang pagkakataon na hinaharap natin. Sana wag natin palampasin ang pagkakataon na yan. Dapat naman, pagkarating ng Martes, pagkatapos ng halalan, sana naman masasabi natin, nagawa natin ang ating responsibilidad sa taong bayan. Nagawa natin ang pangangailangan, nabigyan natin, tinugunan natin ang pangangailangan ng pagkakaisa sa buong bansa. Yan sa palagay ko, ang pinaka-importante na dapat nating isipin para malaman natin kung ano man ang ating gagawin dito sa darating halalan. Sino yung susuportahan? Saan kayo pupunta? Ano yung magiging gabay ninyo? Paano nyo sasabihin, ito yung mas magaling dito? We have to always remember that without unity, we have no strength. It is only in unity that we find strength. And we have seen the effects of a factionalized nation. And we have seen the effects, and they are not good effects. They have not brought our country to a better place. They have not brought our people to a better place. The time has come for us to change that. And we have an opportunity before us. Let us grab that opportunity with both hands and let us do our duty to our country. That is what the country waits for. That is what the country prays for. And it is up to us to provide that leadership, to bring that unity and that sense of nationhood back to our country. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.